Radyo! Ano ay sabihin, radyo? Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Chismis na Baglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan! At sarap pa rin po ng ating mga panggana. Patuloy pa rin po nagkatutok sa ating himpilan. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Gusto kong batian ang mga taga-bagong baryo, Caloocan City. Hello po sa inyong lahat dyan at mga taga-Baysa, Caloocan. Hi! Ay, dyan din sa may Sabarte, Mare. Maraming nakikinig sa atin dyan sa may Sabarte. O, diba? Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga. At sa mga nakikinig, ngayon nakatutok daw ngayon ang mga jackliner. Ay! Jackliner buses. In fairness, hello po sa inyong lahat. Hi! Doon sa mga konduktor ng mga nagagwapuhan, ingatan ng mga pasahero. Oo. At ang Chooks to Go, nanonood daw sa atin araw-araw. Wow. Maraming salamat. Baka naman. Oo, baka naman. Diba? O, ayaw mo sabihin natin kay ano. Kay... Baka naman ko, kay Pakpak lang. Nakita mo kasi manok ko kahapon, ano? Oo, diba? Tatlo yun. Sabi ko nga, diba? Ano ba naman bawasan natin isang pakpak? Hindi naman nila mabibilang. Hindi, may magbibigyan kasi ako. But anyway, sabihin natin yun kay Madam. Madam! Nakakaloka. Anyways. Eto na pag-uusapan natin, Mare. Eto na, tungo na tayo sa ating Backlatest Part 2. Kasi nga eto, Mare, kahapon, nagkalat ang balita, di ba? The day before na kumanta itong si Bryce Hernandez, nag-viral yung isang video at picture ni Michael V na finally, 'di ba, isinakatuparan niya ang pangarap ng lahat. Nagayahin niya itong si Sara Diskaya. Patola din si Michael V. Oo. Syempre sakay-sakay din, 'di ba? Syempre napapanahon eh. Binabulgang talaga nila. Siya naman si Shala Dismaya. Tawang-tawa talaga ako sa itsura niya. Shala Dismaya. Kasi kamukha nga talaga niya. Since nagva-viral din naman yung ito? Yung picture. Puti. Ayan. Yung picture ni Sara Diskaya. May payong din siya. May payong nadala. Kulay blue. Para sa mga pangga natin na nakikinig sa kanilang talapihitan ngayon, may mga pinapakita po kaming litrato ngayon sa aming Facebook Live at TikTok Live. Na ito ay mapapanood natin sa Bubblegang This coming Sunday. Diba? Oo nga, no? Kung saan nga naman kanilang ispinortray at ginampanan ni Michael V. Si Sara Diskaya. Ito na, Mare. Kahapon ay nag-viral daw. Di umano ang pahayag ni Sara Diskaya na hindi daw ito natutuwa sa panggagaya nitong si Michael V. Bakit? Pero sa panayam ng ating mga kapatid, ayan, sa panayam ng ating mga kapatid sa pamamahayag, napag-alaman nga natin sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III na hindi naman daw na-offend. Yun naman pala. Itong si Sara Diskaya. Dahil ang rason ni Mr. Cornelio Samaniego, trabaho ito ni Michael V. Totoo naman. At talagang kahit pa naman dati pa, kung sino-sino nang portray niya. Yung Gloria Macapagal Arroyo nga dati na nakaluhod maglakad tapos binubuhat ng gano'n. Diba? Diba? Si President Digong nga, ginaya. Correct, diba yung mga gano'n? Tsaka isa pa, bilang komedyante, ulitin na ito na naman tayo, diba? Parang kay Meme. Bilang komedyante, si seryosohin. Kaya nga, baklang nakawig, makulay yung damit. Diba? Nagko-concert sa Araneta na nakatanga. O seryosohin. Seryosohin. Tapos katulad ito na naman si Michael B. Teka sandali, saan galing yun? May mga chika kasi, Mari, may mga, alam mo yun, may mga vlogger na peke yung nagalit si Sara Diskaya kay Michael B. Mga ganon. Yung mga naglilipana. Kasi di ba ganyan din yung naalala ko tuloy yung AI na yan. Yung mga lintik na yan. Hindi kasi di ba? Yung yung katulad din kay Alice Guo, di ba yung kapatid daw niya na inaamin niya. Yung pala AI. Correct. Di ba? Na wala palang katotohanan yun. Correct. Ang tao naman, parang gunggong na, totoo pala. Yung pala yun. Hoy, naghalit. Di ba may isang senador na nag-share nga ng AI tapos... Ay, hindi natin pangangalanan. Ay! But anyway, yun na nga, Mare. At least,
at least ngayon, mas maluwag sa dibdib ng GMA7 na ipalabas yung Bubble Gang this coming Sunday. Hindi. Dahil hindi naman daw nagalit si Sara Diskaya. Saka, kumbaga parang it was, kumbaga parang to break the ice, diba, na icebreaker siya sa sobrang seryoso na ng mga tao. Kasi nga hindi nagigigil ng mga tao eh. Hindi, kasi ngayon, Mare, dahil nga dito sa strategic na ginagawa ng kung sino man, mas lalong ginugulo yung sitwasyon kasi ang dami ng dinadamay. Diba? Yung mga artista na mas piniling iwan yung limelight para makapaglingkod ng tama at tapat. Binibigyan na ngayon ng ibang, katulad si Congressman Arjo Atay. Yes. Diba? Congressman Richard Gomez. Diba? Yung mga artista na nandoon, diba? Ang dami namang, alam mo yun, kasi maniniwala ako na kung sakaling man totoo yung pinaparatang, ilang artista at kilalang celebrity ang naglingkod sa atin. Correct. May napatunayan ba na guilty sa kanila? Meron dati. Yung taga Malabon. Oo. Diba? Oo, at saka yung dati, basta, Diyos ko, my God, hindi ko kasi mapangalanan dahil syempre. Waga. Oo. Baka magkasama kayo ni Bryce. Magsama kayo ni Bryce sa Pasay. Oo. Tanda mo, Mare, umuulan ngayon, mahirap dumalaw. Tsaka mahirap kapag nakulong ka ngayon. Anong araw ngayon? Thursday. Pwede pa ihabol bukas sa Biyernes. Huwag ka lang huliin ng Biyernes. Kasi Lunes ka lalabas. 3 days, 2 nights ka doon. Pero pag nagsampa naman kasi ng libelo, hindi naman agad-agad yun. Hindi pa naman. Oo. Diba? Yung mga ganyan. Yung diba? Yung, ano ba tawag doon? Yung warrant nila Nanay Christian, tagal bago lumabas. Oo. Pero kasi kaya naman nagka-warrant yun nga, hindi nila nakukuha yung mga sabina na patawag na una. So, yun nga, paglilinaw natin, balik tayo kay Michael V. Hindi galit itong si Sara Diskaya kay Michael V. Mali mo naman kasi padala pa kay Michael V yung payong. Oo nga. Para hindi yung may chromatic ba yung hawak ni Michael V? Yun yung nabibili sa Divisoria, di ba? Uy, pero alam mo. Uy, matitibay ang payong ng may chromatic kahit fairness. Lalo na yung square. Pero mas gusto ko yung square na malaki. Pero sa ilalim nun, may nagtitinda ng fishball. Yun yung ibigay niyo sa akin. Hindi ko tatanggihan yun. Yung nagtitinda ng fishball? Hindi, yung fishball lang. Sabi niya, subukan niya magalit lalo siyang pagpipiestahan ng tao. Well, ang hindi ko kinaya, yung shiner ni Queen Dura, yung post na, yung fake news na yun na nagalit si Sara Diskaya. Sinabi niya na wala daw siyang pakialam sa nararamdaman ni Sara Diskaya. Nileche pa nga niya. Yun ang libelous yun, Mare. Oo nga. Yun ang libelous. Tandaan niya, may kakayanan pa din ng mga Diskaya na balikan to mga ito na pag natapos ng problema. Hindi, kasi pwede na silang balikan ngayon eh. Kasi ngayon, akusado pa lang siya. Hindi pa siya talagang sabihin mo na convicted. Diba? Inaakusahan pa lamang siya, alegasyon. Kaya nga may abogado siya para depensahan pa ito at patunayan na sila ay not guilty. Hoy, alam nyo, ngayon yung mapapatunayan kung sino yung matatalinong influencer. Diba? Kasi kapag nakikisaw-saw ka, sabaw-sabaw niya. Alam nyo kung sino yung sabaw-sabaw. Ngayon yung malalaman yung mga bobong influencer, yung mema, yung gustong sumawsaw pero walang ebas, yung walang ambag. Hindi mo na inaalam. Yung iba naman mga influencer naman ng mga makakomento, paano naman totoong nagbabayad kayo ng tax? Oo nga. Diba? Diba may mga influencer nga na nagsara ng YouTube channel kasi nga para hindi habulin ng BIR noong mga panahon na alam mo yon, na naglilista na ang BIR ng mga sikat na mga talagang alam mo yun, kasi binabalandra nyo na ang lalaki na ng milyon-milyon ang kinikita nyo. Alam mo naman ng Pilipinas, kapag nakakita, lalong BIR, kumikita ka, wait. Diba? Tayo wala namang problema sa mga influencer, pero alam mo yan, Mare, ilang beses na tayo na biktima ng mga influencer na sobrang ano ba tawag doon? Mayabang, diba? Entitled. Yes. Diba? Wala kasi silang work ethics, Mare. Hindi lahat kasi meron tayong mga namimit na mga influencer na matatalino, magalang. Yung sinasabi natin, Mare, yun ang mga na-encounter natin na personal, Hindi naman namin nila lahat. Hindi lahat. Namin. Yung mga na-encounter lang namin na
Ay, influencer ba siya talaga? Bakit ganun ang tingin niya sa sarili niya? Tingin niya sa sarili niya, Diyos? Oo. Bakit? Hindi kita sasambahin, unggoy. Oo, tsaka may mga ilan pa ang sungit, ang asim naman sa personal. 'Di ba? Akala ko bang mamahal na mga pabango? O, diba? 'Di ba? Ay, nako, na nakakaloka. Ay, hindi ka na papunta sa pabango. Hindi, may mga ilan kasi ang Good yayabang. morning, diba? Sa lahat, Winifredo Sarmiento. Ako'y nananawagan sa BIR, pakibantayan ngayong ibang influencer na nag-flex din na kanilang mga gamit. O, diba? 'Di ba? Kung nagbabayad ba yan ng buwis? Diba? Kasi, for sure, iilan lang naman ang talagang matitino na nagbabayad. Correct. Alam mo yung sumusunod sa batas. Ang dami kasi mga ang dami mga ebas-ebas. Pero talaga, inano yun yan. Karapatan natin bilang Pilipino na magchika-chika ng ganyan. Nire-post niya yung fake news ni QD? Oo. Oh my God. Dapat tataka ka pa ba nga ginawa nilang series yung away nila ng kaibigan niyang... Baka sana verify mo na lalo pat gaganito yung mga impormasyon na hindi lahat na ipopost, diba? Parang yung meron nga lumalabas ngayon yung sagutan ng sino nga ito yung mag-asawa? Sino Nakalimutan mag-asawa? ko yung artista na yung tungkol sa agaw-agawan issue. Hahanapin ko ulit yun. Pero alam mo yun, it's a fake news pa din yun na naglilipana. Diba? Kaya kayo tinawag na influencer to become good example. Good example. And also, maging source kayo ng magagandang information. Good vibes. Oo. Hindi mag-share na lang kayo mga fake news pa. Oo. Diba? Nakakaloka to Ano to for engagement? Oo nga. Bakit wala na maisip na content? Kaya dito talo na tayo alam mo yun? Alika na, makigulo tayo sa politika. Ganyan na. Ay, naku. Sila-sila hindi magkaintindihan. Sama pa kayo. Kayo pa kaya. Maski naman kami. Sasama pa ba kami? Kaya ang gulo-gulo na nga din nila. Again, karapatan natin mga Pilipino na ipaglaban kung saan napupunta yung taxes natin, pero sa matalinong pamamaraan. Oo, sa matiwasay. Hindi yung sasabaw-sabaw. Hindi yung tipong may masabi lang tayo. Oo. Diba? Na nakakaloka Hindi yan. ka pwedeng lumaban, Mari, na wala kang armas. O, diba? Tyla, hello sa'yo. Good morning. Kasi mga ilang mga magnanakaw sa gobyerno, may armas yan. Nag-aral nga yung mga yan eh. Truly, madly deep. Nag-masters pa yung mga yun, yung iba dyan, di ba? Para magnakaw. Ay, tara. Oo. Master degree pala yun. Wala. Napag-aaralan na lang nila. Sa proseso. Alam mo, ako sinubukan ko din magnakaw eh. Nang? Lakas. Ay! Matapos kong agawin ang lakas, wala. Gulapay. Nangilo. Nangilo na. Parang tama na. Oh. Sa paraan ko lang ganon, sabi niya. Ay, John, nabatoon, wag ka dito nagko-comment. Buti sana kung di ka TNT. Ay, hindi siya TNT. Hindi ba siya TNT? Oo, nakaano talaga siya. Eh di congrats. Kasama yan nila Felipe Aguinaldo ng Team Sabaw. Hello sa inyo. TNT yan sa Nepal. Uy, wala siya sa Nepal. Nasa Hong Kong yata siya. Tama ba ako, Jonah? Pero yun lang diba? Yun lang ang kakayanan kong gawin. Pero congrats kay Michael V, ah. Correct, diba? Another job well done na for sure antabayanan yan sa bubble gum. Oo, si Sarah, Tsaka for sure antabayanan natin yung kanta. Kasi 'di ba, may gagawin niyang kanta na naman patungkol dito. Sarah Looking Dismaya. forward, Bitoy. Correct. Diba? Na nakakaloka. Meron din tayo dito mamaya. Ewan ko kung mamaya si Sarah Umamaw naman tayo dito. pero ano muna tayo? Pahinga muna. Sa San Juan tayo eh. Ayaw mong gayahin ulit si Jinky Du? Hindi mo na gagayahin si Jinky Estrata. Tari Jinky. Oo. Taray. Jinky Du. Tama nga ako na sa Hong Kong nga siya. Diba? Mabuhay kayo lahat dyan, ating mga manggagawang Pilipino. Correct. Dahil syempre, isa rin sila sa may karapatan mag-react, no? Yung ating mga, alam mo yun, followers na nagtatrabaho abroad. Oo. Dahil mas malaki yung taxes nila. Diba? Tapos, nagpapakahirap sila sa abroad para umangat yung buhay ng mga kamag-anakan nila. Uy, alam mo ba, Mari, may mababalitaan. Ewan ko sobrang random lang nito. Oh. Nakita ko yung isa sa mga sinabi ni Karen Davila na kapag bumili ka pala ng kotse sa ibang bansa, like for example, ang presyo ay 34 million. Tapos daraan siya ng customs. Ang babayaran mo palang taxes doon ay 34 million din. Oh. So kung 48 million yon yung sasakyan nila Sarah Diskaya,
paglabas dito sa Pilipinas, 80 million na yung babayaran nila. Depende pa kasi yun sa dollars kung magkano nila binili. Oo, pero ganun daw. Kung magkano yung presyo na binili mo doon sa ibang bansa, yun din ang tax. Kasi daw, paraan doon, yun daw ng ating gobyerno upang nang sa ganun ay protektahan yung mga local manufacturer natin ng sasakyan. Correct. Kasi wala naman din tayong ganun. Yes. Dito, ang nagparating lang naman katulad yung mamahaling kotse na Maserati. Ang nun kay Sam Versosa, siya naman yung owner talaga nun. Kaya hindi natin masasabi. Kita ko nga dati si Sam Versosa dyan sa may EDSA. Diba? Hindi rin natin kaya questionin yung yaman niya dahil alam naman natin may networking silang pagkalaki-laki na up to now existing pa. Diba? Na nakakaloka. Ay, but anyway. Anyways, highway. Ayan lang muna ang ating chikahana on a Thursday morning. Bukas po Busog kayong lahat? Yes! Busog! Bukas po magkachikana naman tayo para sa umatikabong chikahan na dala-dala ng 2 bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!